nilalang ay may kanya-kanyang landas na tinatahak. Kanya-kanyang panahon ng hangganan. At dumating ang mapait na katapusan ni Julio Valiente. Dito sa kinatatayuan ko ngayon, ipinakita ni Escobar ang walang buhay na katawan ni Valiente. At kasabay noon ay pinagsigawan niya ang kanyang tagumpay sa harap ng taong bayan. Padre, meron din ibig isigaw ang aking dibdib. Ngunit hindi ko lamang mailabas. Hindi ko makuha ang ibig mo sabihin. Mahirap pong ipaliwanag, Padre. Dahil mahirap din paniwalaan. Ako ngayon ang tumatayo bilang mga magulang mo, Eslao. Ipaliwanag mo ang ibig mo sabihin. At akong higit na nakauunawa. Padre, magmula nung makita ko ang kabayo ni Valiente, ay nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam. Para bang may inuutos siya sa akin na dapat ko sundin.
Patay na si Julio Valiente! Si Julio Valiente, patay na! Si Valiente, patay na! Patay na si Julio Valiente! Patay na si Valiente! Patay na si Julio Valiente! Ador, Ah, ano ba nangyayari? si Escobaro, kinakalagad ang bangkay ni Julio Valiente. Bangkay. Oho. Patay na ho si Valiente. Pakinggan niyo ako, bayan ng San Basilio. Naganap na ang pagtutuos. Masdan ninyo ang kinikilala ninyong Panginoon. Ang sinasamba ninyong si Julio Valiente ay isa na ngayong malamig na bangkay. Tandaan ninyo, mula sa oras na ito, ako na ang kikilalanin ninyong Panginoon. Ako na ang hari ng San Basilio. Stanislao de la Cruz, ikaw ay pinibinyagan ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At haliwantin ang kalaman doon ay sa karisari. Sigaman ang kasang nalong, sigarilyas ang mali, sigaw bataw balari. Lao? Kakain na! Susunod na ako, Nay! Oh, Andres. Kanina ka pa nagsisibak dyan. Matatagalan pa ba yan? Sandali na lang ito, Dolor. Magahin ka na at Slaw! Lumabas ka na riyan at nakahanda na itong pagkain. Oo, Inay, lalabas na ako. Oh, ikaw naman, Andres. Nakaupo ka na kaagad hindi ka pa yata naguhugas ng kamay mo. ito namang si Dolor, oo. Ito ba namang tanda ko ng ito eh? Kailangan pang pagsabihan mo? Oo, nagpapaalala lang ako dahil alam ko nagiging malilimutin ka ngayon eh. Una, Islaw. Tama na ba itong suot ko, Nay? Ayos ah.
Yang anak mo ang pagsabihan mo. Kung kailang gabi na, at saka nakapustura. Tatay naman, magbibis ba akong ganito kung di mahalaga lakad ko? Eh, saan nga ba ang lakad mo't bis na bis ka? Magmimisa ba kayo ni Padre Anselmo? Di o, Nay. Dadalaw ako kay Isabel. Ano? Dadalaw ka? Oho. Ba't ka naman nagtataka? Eh, binatay ang anak mo. Hindi naman ako nagtataka. Ginulat lang ako ng damuhong yan eh. Tapatin mo nga ako, anak. Matagal ka na bang bumibisita kay Isabel? Ang totoo, Nay ngayon lang ako dadalaw sa kanya. Andrea! Sobrang makakatok ito. Sino ba yan? Ay, ikaw pala, Islaw. Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Gabing-gabi nasugod ka. May kailangan ka ba? Dadalaw sana ako sa anak niyo Wag na! Wag na! Hindi natuloy. Anong hindi natuloy? Yung kanyang trangkaso. Konti sipon lang. Magaling na. Di yun ang ibig ko sabihin. Kasi Gusto mong pumanik ng ligaw. kung pwede ho sana Maaari. Salamat ho. Ba? Sabel? Sabel? Itay? May bisita ka? Ikaw pala, Islaw. Magandang gabi sa'yo, Isabel. Magandang gabi rin sa'yo. Maupo ka. Salamat. Ano nga pala yung sikretong gusto mong sabihin sa akin? Yung Tatay naman, ba't siya kayo naglatag? Nakakahiya ako kay Islaw. Alam kong nakakahiya. Pasensya ka na, Islaw. Alam mo masama itong bisyo ko eh. Gusto ko pagkakain natutulog. O sige, mag-usap kayo. Di naman ako makakarinig Barado yung tenga ko kung ako'y natutulog. Oh. Ba? Islaw, ano nga pala yung sasabihin mo? oo nga pala. Inaantok na rin ako Hintayin nyo na ako sa malig. Magandang araw po, Senyor Escobar. Magandang umaga, Benito. Kumusta ang mga tubuhan? Mabuti po naman. Sa tingin ko katulad din ho ito nung nakaraan nating ani. Hindi ko gusto yung balita mo. Ang gusto ko mangyari, maging mas pasagana ang ating aanihin sa susunod na putulan. Mukhang napapabayaan mo ng trabaho mo, Benito. Hindi ho, Senyor Escobar. Ang totoo na napag-aralan ko na tungkol dito.
Talagang sasadya ako sa inyo mamayang hapon pagkatapos lamang ho ng trabaho para sabihin sa inyo ang tunay na dahilan. Sabihin mo kung ano dapat gawin. Nakahanda akong gumasta kahit magkano. Kailangan lang ho natin magdagdag ng patubigan sa tamang lugar. Saan mo binabalak maglagay ng patubigan? Kung maaari lang ho sana, magmula ron sa mga batuhang yon hanggang doon sa dulo ng asyenda. Kanya nga lang ho, marami tayong tatamaang mga maliliit na lupain. Huwag ka magalala, hindi problema yan. Diablo, ibig kong kausapin mo ang lahat na may-ari ng lupang tutumbukin ng ating patubigan. Akong bahala, Senyor Escobar. Kapag nakakausap ko sila, batas nila susundin ang aking sasabihin. Dinaramdam ko. Pakisabi lang niyo kay Senyor Escobar na hindi ko pinagbibili ang aking lupa. Ang pakiusap na ginawa ko sa iyo, nanggaling sa bibig ni Senyor Escobar. Magtatampo siya kapag hindi siya nasunod. Ang pakiusap naman gagawin ko sa iyo ngayon, nanggagaling sa sarili kong bibig. Andres, pagbili mo na ang iyong lupa, bago ka magsisi. Oh. Oh. Talagang hindi ako pwede sa inyo, Senyor Escobar. Kulang ka lang sa isayong musang. Escobar, Senyor Escobar, narito na si Diablo. kakausap ko na sila lahat. Kamusta naman? Maliban kay Andres, lahat sila sumangayon na sa halagang binigay ko. Akala ko ba'y maamo na sila susunod sa lahat ng ibig ko? Meron pa palang isang tupang itim na matigas ang ulo dito sa San Basilio. Diablo, ibig kong palambutin mo ang nguso ni Andres. Tapusin mo na siya. At nang hindi na siya pamarisan parang iba. Musab, isa pa tayo. Ang San Basilio sinakop niya dahil sa kanyang kasakiman. Tatango na lang ba tayo ipaangkin natin sa kanya ang nalalabi nating kabuhayan? Alalahanin ninyo na tayo hindi mga alipin kung walang magpapalipin sa atin. Pero mga Andres, si Escobar ay makapangyarihan at marami siyang mga tauhan. Ano bang maaari natin gawin? Marami. Una, kinakailangang magkaisa tayo. Magbigkis-bigkisin natin ang ating kahinaan para makabuo tayo ng isang lakas at gamitin natin itong hangganan sa kasamaan ni Escobar. Pero paano naman ang aking pamilya kung ako'y mamatay naman sa laban? Maganda yung katwiran mo na yan, parang Fredo. Ngunit ang hindi mo naiintindihan ay ang magiging kinabukasan ng iyong mga anak at magiging supling lang yung anak at anak pa na magiging apo mo. Kung di natin sisimulan, sino ang maaaring mag-umpisa? Kailan pa tayo kikilos? Kailan pa tayo aalis sa ating pagkalipin?
At dapat yung malaman na habang tumatagal, ay lalong tumatatag ang kapangyarihan ni Escobar. Tayo maitutulad sa isang punong kahoy. Malagas man ang ating mga dahon, mabali man ang ating mga sanga. Ang ating mga ugat ay patuloy na mag-uusbong upang ipagtanggol ang ating kalayaan. Anay, alis na ako. Oh, nagpaalam ka na ba sa tatay mo? Oo. O sige, basta wag mo lang kalilimutan ang pinagbiling ko sa'yo. Na pagkatapos ng misa, pagsama mo rito si Padre Anselmo. Sabihin mong dito na kayo mananghali dahil kamo kaarawan ng tatay mo. Okay, Nay, tutuloy na ako. Ang aga naman ito. Wala kasi akong makausap sa bahay. Kaya ito nilalaro ko. Mas madali kami magkaintindihan ito eh. Siya nga pala, isama nyo na sa lista ng maestra ko, pagsweldo na at babayaran. Mang Kulas, nabalitaan niyo ba yung pulong kagabi? Yung bang pulong ni Andres ang tinutukoy mo? Yun na nga. Oo, kaya aga-aga akong pinuntahan ni Marintikang eh. Pero hindi ko naman sila pinangungunahan. Napag-aralan ko na yung paksang yan eh. Walang mangyayari eh. Mahirap kalaban si Escobar. Pag kinalaban mo siya, para ka na nagpapakamatay. Kung ganon, kontento ka na palang paalipin kay Escobar habang panahon. Natural. Bakit ko susubo ang aking buhay na walang kalaban-laban? Hindi naman sa ako eh, walang malasakit sa ating bayan. Pero isipin nyo, unawain nyo, kung si Alcalde Tirona, si Hepe, ay walang nagawa, ako pa. Isa pa, niwala man lang isang tao na kalalabas sa San Basilio para pumunta sa Kapitolyo upang magsuplong. Dahil, ang bayang ito ay napaliligiran ng mga tauhan ni Escobar. Magsalita kayo. Kayo aling magsalita kayo. Kung nabubuhay lang si Valiente, hindi natin sasapitin ng ganitong kalagayan. Kailangan natin ng taong katulad niya para mamuno sa ganitong kagipitan. Lord, ako na magtutuloy niyan. Pilihan mo na lang yung bigas ng palay. Para makapagsahin ka na, tanghali na eh. Baka dumating sila Padre Anselmo, nakakahiya naman. Hindi ba tayo nakahanda? Oo nga, sige. Tayo na. Ikaw nang bahalang magpaliwanag sa tatay at nanay mo. Opo, Padre. Magpapaalam na po ako. Sige anak. Islaw,
Hintayin kita mamayang hapon para sa misa natin mamayang gabi. Opo.
Ang kabayang nakita mo, ang maskarang sinasabi mo, at ang 2 tabak na may mga gintong talukab ay sapat na upang tiyaking ko sa'yo na ang napuntahan mo ay sariling tahanan ni Julio Valiente. Julio Valiente? Buhay pa ho ba siya? Maraming taon na ang nakalipas. Pinatay siya ni Escobar. Ano ho bang naging kasalanan niya? Ang maging tagapagtanggol ng mga naati. Ang naging mabigat niyang kasalanan kay Escobar. Sino ho ba si Julio Valiente? Taga rito ho ba siya? Walang makapagsasabi sa tanong mo, Islao. Itinago niya ang kanyang pagkatao sa likod ng isang maskara. Kaya't walang nakakaalam kung sino siya o saan siya nanggaling. Noong araw, ang bayang ito ay tahimik at mapayapa. Maunlad at masagana ang lahat ng mga pananim. Hindi nagtaga. Pinag-interesan ito ni Escobar. At tinayo ang lugar na ito. Marami siyang mga malulupit na tauhan. Ginamit niya ang kanyang dahas. Kaya diyan nagsimula ang gulo. Ang mga pang-aapi, ang mga pang-aabuso. Tanging si Julio Valiente lamang ang naging pag-asa ng San Basilio. Bawat nilalang ay may kanya-kanyang landas na tinatahak. Kanya-kanyang panahon ng hangganan. At dumating ang mapait na katapusan ni Julio Valiente.
Dito sa kinatatayuan ko ngayon, ipinakita ni Escobar ang walang buhay na katawan ni Valiente. At kasabay noon ay pinagsigawan niya ang kanyang tagumpay sa harap ng taong bayan. Padre, meron din ibig isigaw ang aking dibdib. Ngunit hindi ko lamang mailabas. Hindi ko makuha ang ibig mo sabihin. Mahirap pong ipaliwanag, Padre. Dahil mahirap din paniwalaan. Ako ngayon ang tumatayo bilang mga magulang mo, Eslao. Ipaliwanag mo ang ibig mo sabihin. At akong higit na nakauunawa. Padre, magmula nung makita ko ang kabayo ni Valiente, ay nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam. Para bang may inuutos siya sa akin na dapat ko sundin. Totoo ngang mahirap paniwalaan ang sinabi mo. Sapagkat ang Panginoon lamang ang maaaring gumawa ng himala. Kaya't ang nararamdaman mo ngayon ay dala lamang ng iyong pangungulila. Hindi ho ganon, Padre Anselmo. Ang nararamdaman ko ngayon ay para bang may nagtutulak sa akin sa isang landas. At hinihikayat ako na dun dumaan. Padre, hindi yun ang aking landas. ¡Julio Valiente! Ito ang kasaysayan na nangyari noon, aming naaalala magpahanggang ngayon. Ang bayan San Basilio kahit nakailiit, bawat dampay may taong sadyang mababait. Valiente! 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 Ngunit saan man dako may ahas din pala, mga taksil na taong mapagsamantala. Isang Julio Valiente sadyang mapagmahal, ang nagtanggol sa bayan tuwing may mangangamba. Julio Valiente, makisig matapang, sanay sa paggamit ng hulog at kunyan. Siya'y kulay na bayaning, mahirap na kalaban, at kahit sa barinman, mahusay ang kamay. Ang kalaban ay napakarami, wala rin panalo at di magwawagi. Hanggang may San Basilio ay may isang Valiente, nagtatanggol sa bayan kung may umaapi. Julio Valiente! Julio Valiente! Julio Valiente! Valiente! Valiente!
Ngunit saan mang dako, may ahas din pala. Mga taksil na taong mapagsamantala. Isang Julio Valiente, sadyang mapagmahal, ang nagtanggol sa bayan tuwing may mangangamba. Julio Valiente, makisig matapang, sanay sa paggamit ng bulog at punyal. Siya'y tunay na bayaning, mahirap makalaban, at kahit sa barilman, mapusay ang kamay. Maging ang kalaban ay napakarami, wala ring panalo at di magwawagi. Hanggang may San Basilio ay may isang balyente, nagtatanggol sa bayan kung may umaapi. Julio Valiente, makisig matapang, sanay sa paggamit ng dulog at punyal. Siya'y tunay na bayaning, mahirap makalaban, at kahit sa barilman, mapusay ang kamay. Maging ang kalaban ay napakarami, wala ring panalo, di magwawagi. Hanggang may San Basilio ay may isang balyente, nagtatanggol sa bayan ay umaapi. Ito ang kasaysayan na nangyari noon, aming naaalala magpahanggang ngayon. Ang bayan San Basilio, kahit nakailiit, bawat dampay may taong sadyang mababait. Ngunit saan mang dako, may aking pala, taksil na tako, mapagsamantala. Isang Julio Valiente, sadyang mapagmahal, ang nagtanggol sa bayan tuwing may mangangamba. Julio Valiente, makisig matapang, sanay sa paggamit ng hulog at kunyal. Siya'y tunay na bayaning, mahirap makalaban, at kahit sa batunan, mahusay ang kamay. Maging ang kalaban ay napakarami, wala rin hanapin at di magwawagi. Hanggang may San Basilio ay may isang balyente, nagtatanggol sa bayan kung may maapi. Yes! Ngunit saan mang dako, may ahas din pala. Mga taksil na taong mapagsamantala. Isang Julio Valiente, sadyang mapagmahal, ang nagtanggol sa bayan tuwing may mangangamba. Julio Valiente, makisig matapang, sanay sa paggamit ng bulog at kunyal. Siya'y tunay na bayaning, mahirap makalaban, at kahit sa barilman, mapusay ang kamay. Maging ang kalaban ay napakarami, wala rin panalo at di magwawagi. Hanggang may San Basilio ay may isang balyente, nagtatanggol sa bayan kung may umaapi. Julio
Valiente, makisig matapang, sanay sa paggamit ng dulog at punyal. Siya'y tunay na bayaning, maskirap magkalaban, at kahit sa barinman, mahusay ang kamay. Maging ang kalaban ay napakarami, wala ring panalo, di nagwawalit. Hanggang may San Basilio ay may isang valiente, nagtatanggol sa bayan kung may umaapi. Mano po, Itay? Napaaga kaya tanong uwi ngayon. Oo. Ah, Kasi nagkaroon ng gulo sa bayan. may pinatay na naman siguro yung mga tauhan ni Escobar. Hindi ho ganun ang nangyari, Itay. Mga tauhan nun ni Escobar ang sinalakay. Sinalakay? Ang mga tauhan ni Escobar? Oo. Sino naman daw yung nagpapakamatay na yon? Isang lalaki daw na nakasuot ng maskara. At ang usap-usapan pa daw ho, ang lalaki daw na matapang na yon ay si Julio Valiente. Julio Valiente? Imposible! Hindi totoo yung balita yan. Huwag kang maniwala dyan. Totoo yun, Mangkulas. Tinatarantado mo ba ako? Paano mangyayari yung sinasabi mo matagal nang patay si Valiente? Ang tatay naman, hindi niyo pa pinatutuloy si Islaw, pinagagalitan niyo na. Anong hindi pinatutuloy? Nasa loob lang nga eh! O sige, tumuloy ka na. Maraming salamat ho. Huwag ka dyan. Doon ka maupo. O ngayon, kayong dalawa, ipaliwanag nyo nga sa akin kung ano mga pinagsasabi nyo. Itay, ang nasagap ko ay balita lamang, pero hindi ko nakita ang nangyari. Ikaw, paano mo natiyak na si Julio Valiente ang sinasabi mo? Ako mismo nakakita eh. Meron ho siyang maskara at saka nakakabayo. Maskara. Nakakapayo. Mayroon ba siyang 2 tabak na nakasabit sa kanyang likod? Meron ho. Maring totoo ang sinasabi ninyo. Nagbalik si Valiente. Bakit ho, Itay? Kilala niyo ba si Valiente? Walang tao dito sa San Basilio ang hindi nakakilala sa kanya noong panahon ng kanyang kagitingan. Pero, nakapagtataka. Hindi ka panipaniwala sapagkat kitang-kita ng 2 mata ko ang bangkay ni Valiente nung siya'y patay ni Escobar. Hindi ako makapaniwala. Paano nangyari yun? Kalokohan! Ang taong matagal ng patay ay hindi na maaari magbalik pa. Pero totoo po nangyari. Marami nga siyang napatay sa mga kasama natin eh. Buti na lang ho nakatakas ako. Kundi sa ako sa napatay ni Valiente. Senyor Escobar, baka naman may nagtatapang-tapangan lang dyan na ibig tayong kalabanin. Huwag mo kong pagsabihan. Hindi ako kikilalaning hari dito sa San Basilio kung wala akong utak. Alam ko ang bawat kilos nila. Alam ko kung paano sila sasalagin. At alam ko rin kung paano sila atakihin. Ano naman ang gusto niyong gawin namin, Senyor Escobar? Ibig kong alamin ninyo kung sino ang impostor na yun. Ibig kong makilala kung sino nagpapanggap na Julio Valiente. Dalhin niyo sa akin. Buhay man o patay. Hindi ko maintindihan si Diablo. Di ba ang utos sa atin ni Senyor Escobar ay hanapin natin nagpapanggap na Valiente? Paano tayo makakakuha ng magandang impormasyon? Puro banal na tayo nasa loob ng simbahan. Mga banal na tao nga sila. Kaya sila magsasabi ng totoo. Ha? Kaya pwede ba? Itigil mo na yung bunganga mo. Baka hindi pa ako magpagpili sa'yo. Pasabugin ko yung uso mo. Diablo naman. Nagbibiro lang ang tao eh. Ang bibiro. Hindi nyo kasi ako naiintindihan eh. Magtsatsaga ba ako rito kung wala akong mapapala? Ano nga ba mapapala mo? O ano pa? Ito na magandang pagkakataon para makausap ko ng mabuti si Isabel. Alam mo naman patay na patay ako sa babae yan. Diablo, naglalabasan na yung mga tao.
Ito na. Magandang umaga sa'yo, Isabel. Magandang umaga naman. May tatanong sana ako sa'yo. Baka may nalalaman ka tungkol sa kanya. Kanino? Yung bang isang taong nagpapanggap na Julio Valiente? Narinig ko na ang pangalan niya pero hindi ko siya kilala. Sana'y nagsasabi ka ng totoo. Alam mo, masama akong magalit eh. Pinuputulan ko ng dila ang isang taong nagsisinungaling. Kahit na siya'y mahal ko. Kung wala ka na itatanong, alis na kami. Tena, Islaw. Sandali lang, Isabel. Maaari ba ako na maghatid sa'yo? Hindi pwede, may maghahatid na sa akin. Sino itong kumag na ito? Ako na ang bahala, Isabel. Hindi ba kaibigan? Ha? Pasensya na ho kayo. Kasi yun, naipangako kay Isabel na ako maghatid sa kanya ngayon. Ganun ba? Nataka ko rin sa sarili ko na ako maghatid kay Isabel. May reklamo ka ba? Wala ho. Ha? Kung gusto nyo, tayong dalawa na maghatid sa kanya. Nakatato ko pala eh. Lalaban, ha? Islaw! Islaw! Bitiwan mo ako, hayop! Bitiwan mo ako, Islaw! Ay na! Nang lumabas ako sa simbahan ay nakita kitang walang malay tao. Si Isabel. Sinama siya ni na Diablo. Islaw, saan ka pupunta? Hahanapin ko si Isabel. Isang malaking pagkakamali ang gagawin mo. Pati ikaw ay mapapahamak. Bahala na ho. Kailangan gawin ko eh. Nakahanda na ako ngayon sa mangyayari. Padre, balang araw, may kukumpisal akong isang kasalanan na nagawa ko na at gagawin ko pa sa harap ng mga tao at sa mata ng Diyos. Bangkulas! 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 Andiyan na! Sino ba yan? Mariano, bakit? Si Isabelo, tinangay nila Diablo. Ano? Saan nila dinala? Tandaan mo ito, Isabel. Hindi ka makakalabas sa bahay nito hanggat hindi mo natututuhan ang saltang mahal mo ko. Dagol! Bakit Diablo? Bantayin niyo yung babae sa loob ng kwarto at sabihin sa mga bata, huwag pa kakainin hanggat hindi ko sinasabi. Areglado. Tayo na, Epeng. Baka hinahanap na tayo ni Senyor Escobar. Talagang magaling pipili ang kasama ko. Humayag ka na sa gusto ni Diablo para hindi ka mahirapan. Iwanan mo na kita mag-isa. Magpapakabait ka, ha? Diablo! Diablo! Nasaan si Diablo? Nasaan? Anong pinagsasabi ng matandang ito? Huwag na kayo magmaang-maangan. Alam kong dinukot ni Diablo ang anak ko. Dagol! Bakit? May nirireklamo tong matanda. Ano kailangan mo tanda? Ilabas niyo ang anak ko! Kung hindi, mapipilitan akong gumawa ng hindi ito gusto! Ganon ha? Bakit di ka pamanik? Kunin mo anak mo dito! Talaga kukunin ko!
Valiente, maraming salamat sa iyo. Salamat. Huwag ko kayo mag-alala. Tungkulin ko ang tumulong sa kapwa. Kayo pala si Julio Valiente. Hindi na ako magtatagal. Papaalam na ako. Valiente! Kung kailangan mo rin ang tulong ko, sabihin mo lang. Sa lahat ng oras, nakahanda ako! Kulang pa mga hagupit yan. Pare, kulang pa mga hagupit na yan kung tutumba sa mga buhay na pinahamak mo. Paumbos ulo mo sa sabihin ko. Isa pa ang pagkakamali mo, Diablo. Uugutin kita ng buhay. Paring Goding, tama lang ang dating ni Valiente. Ako, kung naatraso pa, malamang pinaglalamayan na kaming magama. Ako, Diyos ko, kala ko todas na kaming magama. Hindi kaya espiritu lang ni Valiente ang sumaklolo sa inyong magama? Yun din ang akala ko nung una. Pero maliwanag ang pangyayari. Nakausap ko pa nga eh. Ano naman pinag-usapan niyo, paring Kulas? O siyempre, nagpasalamat ako sa kanya dahil sa pagkakaligtas naming magama. At sinabi ko naman sa kanya, kung kailangan niya ang tulong ko, sa lahat ng oras, nakahanda ako. Kahit na si Escobar ang kalaban, tutulungan niyo pa rin si Valiente? Oo! Nako, makauwi na nga. Aling Maring, totoo kaya yung sinasabi ni Mang Kulas? Totoo? Hindi ka nagbibiro, Islaw? Nakilala mo nga ba si Valiente? Oo. Nagbilin pa nga siya sa akin eh. Ang sabi niya, hindi na raw mauulit ang nangyari sa atin sa simbahan. At magmula ngayon, lagi ka raw niyang babantayan. Talaga? Sinabi niya yon? Oo. Ang bait niya, no? Ano kaya ang itsura ni Valiente? Siguro maganda siyang lalaki. Ano sa palagay mo, Islaw? Palagay ko nga. Bakit ho, Itay? Lintik na asong yun eh. Hinabol ako. Nakagat yata ako eh. Talagang babalibagin ko nito eh. Sayang lang, baka mabasag. Siya nga pala ho, Itay, may maganda akong ibabalita sa inyo. Ano yon? Kilala pala ho ni Islaw si Valiente. Oo, kunwari lang yan para madalo ka. Hoy, Islaw, masama ang nagsisinungaling. Pinuputulan ng dila. Hindi ako nagsisinungaling. Kayo, totoo bang hinabol kayo ng aso? Oo! Ano kala mo sa akin, sinungaling? Teka nga muna. Paano mo nakilala si Valiente? Nagsimba ho siya kaninang umaga, kaya ako siya nakausap. Saka may pinagbiling pa ho sa inyo eh. Ano yon? Ang sabi ho niya, huwag daw ho kayo masyadong minom ng alak. Masama sa inyo. Talaga yung kaibigan ko si Valiente. Mahal na mahal ako. Lagi akong inaalala.
Oh, ano pa ang pinagbilin? Ay, meron pa ho. Sabi ho niya, huwag niyo raw ako masyadong pagagalitan. Oh! Hindi naman ako talagang galit sa'yo eh. Talagang malakas lang ang boses ko. Talaga bang pinagbili ng kaibigan ko si Valiente na huwag na ako uminom? Oo. Sandali lang. Pupunta ako kay Aling Maring. Sosoli ko ito. Huwag na ho. Ako na lang ako magsosoli niyan. Total, pauwi na rin ako eh. Doon din huwandaan ko. Pagbalik ko ng simbahan. Walang utang na loob ang Escobar na yan. Talagang punong-puno na ako sa trantadong amo natin. Magkamali ka lang minsan, kung tatuhin kayo parang alipin. Hindi man lang niya naisip na malaki na naging hirap ko sa kanya. Kaya siya nagtagumpay sa kanyang pangarap. Subukan niya saktan niya ako muli. Nang makita niya kung paano suwag ang San Diablo. Hayop na yan. Natitiyak ko ngayon. Hindi na ako magmimintis. Si Valiente. Si Valiente! Valiente, mag-iisip ka na. Sino ang pumatay sa mag-asawang Andres at Dulo? Sino?
Sino? Nautusan lang ho kami ni Senyor Escobar. Padre, nakita namin pumasok dito si Valiente. Pari ba namin hanapin? Hindi ako maaaring tumanggi sapagkat kagustuhan nyo rin ang masusunod. Sige, hanapin siya! Wala siya, Diablo. Natakasan tayo ng hype na yun. Tayo na. Bakit to, Padre? May mahalagang tao silang hinahanap. Pero pinagkaila ko. Hindi ko sinabing nakita ko si Valiente na pumasok sa pinanggalingan mo. May sugat ka, Islao. Kailangan nating gamutin yan. Dalawampung taon na nakalilipas. Mula na ang ilantad ko sa harapan ng taong bayan ng San Basilio ang bangkay ni Valiente. Saksi ka sa mga pangyayari ngayon, Padre Anselmo. Ngayon, ang gusto kong malaman ay kung naniniwala ka sa mga pananakot ng multo. Tinatakot ka lang ng iyong sarili. Inuusig ka lang ng iyong budhi. Ang kasamaan kailanman ay hindi maaaring mangibabaw sa habang panahon. Ang Diyos ay kapatawaran. May panahon pa para magsisi ka sa iyong kasalanan. Hindi kita pinatawag para magsawa! Ngayon, gusto kong ipaliwanag mo sa akin ang sinabi sa akin ni Diablo. Nakita raw niya si Valiente pumasok sa loob ng simbahan. Pagkatapos ay bigla ito wala. Kung siya'y pumasok sa simbahan, ay totoong hindi ko alam. Kung siya'y nawala, ay lalong hindi ko alam ang pangyayari.
Kapag ibinaon ko sa puso mo ang skrimang ito, tinitiyak ko sa iyong hindi ka nang bubuhay. Kaya mabuti pa magtapat ka na. Nakahanda ako mamatay kung hindi ka naniniwala sa sinabi ko. Pinag-iisip mo ako, Padre Anselmo. Pagbibigyan kita sa pagkakataong ito. Pero oras na malaman kung meron kang kaugnayan sa hayop na balyenteng yun, hindi ako mangingiming pugutan ka ng ulo sa harapan ng taong bayan sa plaza. Nay, Tay, natiyak ko na ako kung sino pumatay sa inyo. Ang nangyari sa inyo ay mangyayari din sa kanila. Tatanggapin nila ang parusa sa aking mga kamay. Padre Anselmo! Padre Anselmo! Padre Anselmo! Anong may paglilingkod ko, Senyor Escobar? Si Julio Valiente ay may tama ng baril sa kanang balikat. May nakapagsabi sa akin na ang sakristan mo raw ay may sugat din sa kanang balikat. Ibig ko siya makausap. Hindi! Dinaramdam ko, Senyor Escobar. Wala rito ang aking sakristan. Padre Anselmo, kilala mo ako. Wala akong ginagalang kapag ka ako'y nagagalit. Kaya mabuti pa. Palabasin mo na siya bago ko gumawa ng labag sa iyong kalooban. Hindi na ako dapat, Senyor Escobar. Totoo sinabi ni Padre Anselmo. Galing ko ako sa puntod ng aking mga magulang. May maitutulong mo ba ako sa inyo? Malaki sa kristan. Kung maipapaliwanag mo sa akin kung bakit may sugat ka sa balikat. Nung naglilinis ako ng mga karosa, nasabi to ako sa nakauslim pa ako. Napakababaw ng katuwiran mo. Isa pang tanong, kung gusto mong mabuhay, ikaw ba ang impostor na Valiente? Maawa ka sa tao papatayin mo. Wala siyang kasalanan. Kilala ko na yan mula sa kanyang pagkabata. Hindi siya marunong makipag-away at hindi siya marunong magalit sa kapwa. At bilang patunay sa sinabi ko sa iyo, minsan na siyang sinaktan ng iyong mga tauhan. Lando, ano masasabi mo sa sinasabi ni Padre Anselmo? Totoo po yun, Senyor Escobar. Duwag ang taong yan. Tandaan mo, sasabihin ko sa iyo, Padre Anselmo. Kapag kamuli pa ng legali si Valiente, ikaw naman nanagot sa akin. Tara! Delio, Fredo, totoo ba yung balita kung si Islaw raw siya raw pinagbibintangan si Valiente? Totoo yun, Mangkulas. Pero hindi rin napatunayan ni Escobar. Paano naman siya maniniwala? Imposible namang maging Valiente si Islaw. Napakabait ng taong yun. Kawawa naman si Islaw. Sa palagay ko, inakala lang ni Escobar na siya ay naghihiganti. Dahil ipinapatay niya ang kanyang mga magulang. Hindi naman kaya posibleng maging Valiente si Islaw?
Sandali lamang. Nagkaroon ako ng hinala na ang bagong tagapagtanggol ng San Basilio ay dito namumugad sa loob ng kumbento. Alam ko kung gaano kabigat ang tungkuling nakaatan sa iyong balikat. Sa kalagayan ngayon ng San Basilio, kailangan nila ng isang taong katulad mo. Hindi kita pipigilan, Valiente. Sapagkat maging sa batas ng tao, nakikisa rin sila sa iyong layunin. Subalit, napabakas ko sa iyong mga mata ang isang namumuong puot at galit. Sana'y huwag mong kalilimutan na sa anumang paraan ang pumatay ng kapwa'y kasalanan sa Diyos. Maaari kang makaligtas sa hukuman ng tao kung ang paghihimagsik na gagawin mo ay alang-alang sa bayan. Subalit kung ang gagawin mong paghihiganti ay para sa sarili mong puso at sa sarili mong kapakanan, tiniti ako sa iyong magdurusa ka ayon sa batas ng tao at higit sa lahat sa batas ng Diyos. Sandali lang. Mag-iingat ka. Slow. Bantayan niyo mabuti ang likod ng bahay. Ako nang bahala rito. Sige. Wala ka ng ligtas ngayon. Katapos ka mo na ito, Valiente. Alam kong malaki ang pagnanais mong ako'y patayin. Pero nagkamali ka. Hindi mo ginamit ang pag-iisip mo. Hindi mo muna inalam na si Escobar ay hindi tumatanggap ng pagkatalo. Kunyata! Hawak ko na si Valiente, pinakawalan mo pa! Pasensya na kayo, Senyor Escobar. Hindi ko alam nasa loob na siya. Huwag ka namang katuwiran pa! Habang tumatagal, lalo nanganganib ang buhay ko. Kailangan gumawa na ako ng hakbang. Diablo! Bukas ng umaga, tipunin mo mga taong bayan. Ibig ko silang makakausap. Punong-puno na ako ng pasensya at hindi na ako makapaghihintay pa! Alam ko! At alam ninyong lahat na ang taong hinahanap ko ay naririto kayo! Bibilang ako ng 3. Kapag ka walang umamin kung sino ang tunay na Valiente, pasasabugin ko ang ulo ng paring ito! Isa! Dalawa!
Sandali lang! Aminin ko na pagkakasala. Huwag mo lang patayin si Padre Anselmo. Ako, si Julio Valiente. Hindi totoo yan! Hindi! Hindi totoo ang sinabi ng Mangkulas! Ako ang tunay na Valiente! Ako ang tunay na Julio Valiente! Hindi! Ako si Valiente! Ako ang tunay na Valiente! Kasinungalingan! Ako si Julio Valiente! Ako ang tunay na Valiente! Hindi! Akong paniwalaan nyo! Ako ang tunay na Valiente! Pagsitigil kayo lahat! Mga ulol, hindi ko kailangan ng malasakit ninyo. Papatayin ko kayo lahat. Kayong lahat! Unahin ko lang ang panin nito! Huwag mong idamay ang mga taong walang kasalanan. Narito ako upang tubusin ang kanilang mga buhay. Patunayan mo sa iyong mga tauhan na ikaw ay isang tunay na lalaki. Inahamon kita sa isang parehas na labanan. Hindi ako duwag para tanggihan ang iyong hamon, Julio Valiente. Ikaw o ako labanan hanggang kamatayan. Bueno.
Sislaw! Siya pala si Valiente! Si Valiente, Sislaw! Halika kayo! Tulungan natin si Sislaw!
Buhay pagpatak! Kaya yung pagkakilyo! Walang Islam! Julio Valiente, makisig matapang, sanay sa paggamit ng gulok at punyal. Siya'y tunay na bayaning, mahirap magkalaban, at kahit sa barilhan, mahusay ang kamay. Ding ang kalaban ay napakarami, wala ring panalo at pinagwawagi. Hanggang may isang basilyo ay may isang Valiente, nagtatanggol sa bayan kung mayroong maapi. Valiente! Julio! Valiente! Julio! Valiente! Valiente! Valiente!